Ay, magandang araw po sa inyo at nako, grabe ho yung mga nangyayari ngayon sa ating politika dito po sa ating bansa. Yung dalawa hong pinakamataas na leader ng ating bansa, ang presidente at ang vice presidente, ay inaasahan na magkakaroon po ng banggaan ngayon. Ito'y matapos na kontrahen, harap-harapan po diretsahan, binatikos, kinontra ni Vice President Sara Duterte, ito pong si Pangulong Marcos Jr. Ito po ay may kinalaman sa naging desisyon ho ni Pangulong Marcos Jr. na makipag-usap o pumasok po sa isang usapang pangkapayapaan ang ating gobyerno dito po sa National Democratic Front of the Philippines. At ayon po sa Vice Presidente, nako, ito hong pagpasok ho ng gobyerno sa pakipag-usap ay ito ho may ituturing na, ito ho sabi po ni VP Sara, is an agreement with the devil. Ito ay kasunduan sa mga demonyo. Grabe ho yan Alam nyo ito ay isa bibihirang pambihira at napakadalang ho na magsalita ang Vice Presidente kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa alam naman natin, siguro sa mga ibang mga issue, bilang pagrespeto, ay pinababayaan at hindi ho lantaran na kumukontra. Pero ngayon, nako, grabe ho. At ayon ho kay VP Sara, ito sabi niya, ito publicly disagreed with President Marcos Jr. Talagang lantaran ho, diretsahan yung kanyang pagkontra sa hakbang po ng Pangulo na makipagkasundo dito po sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP o itong mga rebelding komunista. So ayaw po ni VP Sara kasi binabanggit niya ho talagang sa kanya ho personal ho siyang may karanasan at nakita niya ho ng kanyang dalawang mata yung mga naging biktima ng karahasan ng mga rebelding grupo o partikular ito pong rebelding komunista. At dito ho ay tila ipinaramdam po ni VP Sara yung isang matapang na kalidad ng isang leader ng ating bansa. Wala ho siyang pakialam kung magalit man itong si Marcos Jr. sa kanya naging pagkontra. Dito ho, bukod ho dito sa pakipag-usap sa NDF, ay kinokontra rin ho ni VP Sara yung naging desisyon at naglabas daw po ng proklamasyon, ito pong si Marcos Jr., para bigyan po ng amnestiya ito hong mga rebelding grupo. Ayaw po ni VP Sara ito mga kababayan So, ang sabi po niya sa kanyang statement, mamaya ho ipalalabas ko buong buo para po sa ating mga kababayan at maintindihan ho, lalo na ho yung mga taga Mindanao, Visayas, at di pa pang mga Pilipino na nagbabantay ho sa issue po na ito, no? Dahil sa marami pong nagulat, di ba? Bakit bigla nakipagkasundo ang Marcos administration at isinulong ito hong usapang pangkapayapaan? Dahil sa napakarami na ho ng mga administrasyon ang ginawang peace talks, wala naman ho nangyari. At ayon ko kay VP Sara, sa mga nakaraan, napatunayan na raw po na ito hong binabanggit ho na pakipag-usap, wala na ho, nakitaan na ho ng wala hong sinseridad. Ito hong mga rebelding komunista. Bakit ngayon papasok ko tayo sa pakipag-usap sa usapang pangkapayapaan? At sabi po ni VP Sara, ito ho mga kababayan, pati yung mga yung pagbibigay ho ng yung mga amnestia sa mga rebelding grupo, yung mga naaresto, wag ho. Kasi alam naman natin, sa ilalim po ng kanyang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala po, natigil ho talaga yung peace talks na yan At hindi po na iprosige dahil ay nakitaan ng sinasabing kawalan ng sinseridad ito pong mga rebelding grupo, rebelding komunista, sa pakipag-usap at hindi matatamo ito hong usapang pangkapayapaan na hinahangad dito po sa ating bansa. Ang sabi po ni VP Sara, ito, Mr. President Marcos Jr., we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Yan po pagdidiin ni VP Sara.
Mr. President, ano kaya magiging sagot mo rito? Talagang napakatapang ho ng naging pahayag ni VP Sara at siguro marahil tingnan ho natin kasi alam niyo ho dito sa Pilipinas kinakailangan pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, isa kang leader, dapat magpakita ka ng tapang Hindi pa pwedeng lelembot-lembot ho dito na leader, wala ka, kakainin ka ng buhay sa iyong paligid. At siyempre, marami po sa mga Pilipino, alam niyo naman, yung iba matitikas ang ulo Kung hindi talaga didisiplinahin, gagamitan kami na bakal, wala po, hindi susunod Pero dito ho, sa pagkakataong ito, kayo ho ba, pabor ho ba kayo na makipag-usap pa ho ang gobyerno dito po sa mga rebeldeng komunista? Ang tinuran ho ni VP Sara, yung kanyang binanggit, teroristang grupo Ito hong mga rebeldeng komunista, mga kababayan. So, yun po. At titingnan ho natin. Kasi ang sabi po ni VP Sara, alam nyo, at mas maganda ho, mas palakasin na lang ho ito ho nga NTF-ELCAC. Mga kababayan. At dahil sa wala na ho unti-unti nang nagwawagi ang gobyerno sa iba't ibang mga lugar na dating kontrolado ho ng mga rebeldeng komunista, bakit natin ititigil, sabi po ni VP Sara. So yun ho, pakinggan ho natin buong buo para kayo ho ang mismo maka-interpret at magsabi, aba, napakatapang pala na mga pahayag ni VP Sara kay Marcos Jr. Ano kaya ang magiging tugon dito? Ito ho ba ay hudyat na ng giyera, banggaan sa pagitan ng presidente at ng vice presidente? Pakinggan po natin si VP Sara Duterte. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Ayan po, ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte
At naging talagang maanghang at sabihin natin matapang yung nilalaman ng kanyang pahayag. At talagang diretsahan na kinontra niya po itong si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipag-usap dito po sa mga rebeldang komunista na sinasabi na yung pakikipag-usap sa NDFP is an agreement with the devil. Yun ho. At samantala, binatikos ho ni BP Sara yung pagbibigay po ng pardon o kapatawaran dito po sa mga captured rebel groups through several proclamations. Sabi po ni BP Sara, Mr. President, baka pwedeng pag-isipan mo naman yan o baka pwedeng bawiin yung desisyon mo na makipag-usap at itong mga proklamasyon na magbibigay po ng amnestiya. So, abangan natin kung ano ang magiging tugon dito ni Pangulong Marcos Jr. o yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga galamay, yung kanyang mga tuta, lalo na dyan po sa Kongreso, gagalaw ba? At gigipitin ito pong si BP Sara na ngayon ho, lantaran ho, harap-harapan na bumatikos at kumontra kay Pangulong Marcos Jr. Abangan ang susunod na kabanata dito po sa larangan ng politika, dito po sa ating bansa, bagamat sa mga nakaraan, di ba, patuloy na pinabubulanan na yung unity team, hindi pa raw ho na nabubuwag. Pero dito po sa pagkakataong ito, mga kababayan, simula na kaya ito ng hidwaan sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Abangan natin at pinaka-importante, sana po manaig pa rin dito ang interes ng taong bayan. Maraming salamat. Ito po si Ka Eli.